Hey, what's up, Toinkers? This is Mr. Fonzie. A day in my life as a content creator bilang isang Pinoy na mahigit isang dekada nang naninirahan dito sa Italy. Kaya naman simulan na natin ang kwento at sabay-sabay tayo magsabi ng toink toink. Nung Friday night to, katatapos ko lang maligo, tapos paglabas ko ng banyo may bisita pala kami, si Nanay Candy, si Tita Nene at saka si Angie. Bali patapos na nga silang kumain dyan at hindi na nga daw nila ko nahintay kasi nga daw napakatagal kong maligo. Masarap naman yung ulam namin nung araw na yan, kaya lang parang mas gusto kong kumain ng spaghetti tapos lalagyan ko lang napakaraming sauce. Halos hindi pa nga ako nagsisimulang kumain, aalis na daw yung mga bisita namin kasi daw a-attend pa sila ng Bible study. Halos kararating nga lang ulit nila dito sa Italy galing sa pagbabakasyon sa Pilipinas at natuwa nga lang silang bumisita dito sa aming bahay tapos nagdala din sila ng pasalubong pastillas at saka mamon. Dahil medyo may edad na nga si Nanay Candy kaya naman inalalayan ko siya dito sa aming hagdan at inihatid ko hanggang dun sa kotse. Pagkaalis nga ng aming mga bisita, nagsimula na ako maghugas ng pinggan at nung natapos ako maghugas ng pinggan, naglatag na rin ako dito sa aming divano dahil dito ako tutulog. Kaya lang napansin ko napakaaga pa pala ng mga oras na yun at talaga namang hindi pa ako dadalawin ng antok kaya naman naisipan ko munang magtimpla ng kape. Kung ang iba nga hindi makatulog kapag uminom ng kape, ako naman baligtad, aantokin agad ako pagkatapos kong uminom ng kape. Sinipag nga kasi lalo ako magkape kasi nga nakita ko yung pasalubong nilang mamon na galing pa sa Pilipinas. Pagsapit naman ng umaga, ayan, napakaaga kong nagising kasi itong si Mati napakaaga palang nanonood na ng TV at napakalakas ng volume. Dapat nga pagkagising ko liligo na ako kaya lang tinatamad pa ako kaya naman tamang toothbrush lang muna tayo. Pagkatapos ko mag-toothbrush, ayan naman namlansya na ako ng pantalon at damit na isusuot ko mamaya. Dati naaalala ko bago ipasok ang mga damit sa loob ng apalador dapat planchado na, pero ngayon kung kailan mo na lang susuotin saka na lang paplansyahin. Kapag kasi planchado mo nang inilagay sa loob ng apalador, nagugusot din naman, kakahanap at kakabuklat ng ibang mga damit kaya mas maganda saka mo na lang plansyahin kung kailan mo susuotan. Tapos ito namang si Nanay nag-general cleaning sa aming kusina, talaga namang pinunasan lahat ng mga cabinet, yung mga ibabaw at saka yung mga lagay ng mga kutsara, tinidor, pinggan, lahat nilinis na. Sabi nga sa akin ni Nanay, isako ko na nga daw itong mga kaldero at kawali na hindi na namin kailangan at idiretso ko na nga daw sa basurahan. Sa unang tingin parang manghihinayang ka, pero sabi ni Nanay wag ko nga daw pang hinayangan itong mga gamit na to kasi delikado daw to sa kalusugan. Nanghihinayang naman ako dun sa bag kaya naman itinakta ko na lang dito yung kawali at kaldero sa loob ng basurahan. Lumipas ang mahabang oras at ayan, nakaligo na ako tapos ngayon naman pupunta kami dalawa ni ate sa church. Pero bago nga kami pumunta sa church, magtatapon muna kami ng mga basurang galing ulit sa kusina. Ito nga yung mga gamit ng iba'y luma na tapos yung iba naman talagang hindi na napapakinabangan kaya naman naisipan na lang itapon kaysa naman pampasikip lang sa loob ng bahay. At syempre nang hinayang na naman ako dun sa bag or kaya dun sa sako kaya hindi ko itinapon kasi mahinayangin talaga ako. Pagkalipas ng 10 minutong biyahe, nakarating na kami dito sa church at ang tao pa lang ay si Jai at saka si Kim. Dali-dali na nga ni ate binuksan yung seranda para makapasok na kaming apat dun sa loob ng church. Pagkapasok nga naming apat dito sa loob ng church, binuksan agad namin yung mga ilaw kasi sobrang dilim pala dito sa loob. Binuksan ko na rin nga pala yung aircon na malapit dito sa drums para pagdating ng aming drummer malamig na agad. Tapos ito pang isang aircon na malapit dito sa envelope ng mga tights, binuksan ko na rin. Bali tatlo nga pala yung aircon namin dito sa loob ng church pero yung isa napakalaki kaya yung dalawa na lang yung binuhay ko kasi medyo malamig na rin naman. Pagkalipas nga ng mga konting minuto, nagdatingan yung ibang mga youth kasi magpa-practice daw sila ng sayaw para dun sa aming church anniversary. Natuwa rin nga ako dito kasi nakita ko pa yung aking devotion notebook na ginagamit ko noong 2023. Nung medyo sumasapit na ang dilim, isa-isa na nagdadatingan yung mga miyembro ng music team. Pero nung araw na to marami ang hindi makaka-attend pero glory to God pa din dahil kaya hindi sila makaka-attend kasi na-invite sila sa iba't ibang mga churches. Patunay lang na lumalago ang gawain ng Panginoon at ang mga members sa church na to dahil nagagamit na silang mag-sermon sa iba't ibang mga churches. Yung iba sa Portugal, yung iba naman sa Bari, Italy, tapos yung iba naman ay dun sa mismong main church. By the way, nagsimula na rin nga pala kami dyan mag-practice ng kanta para dun sa mga kakantahin namin kinabukasan para sa aming Sunday service. Nakakatuwa rin nga yung ibang mga kabataan dito dahil talaga namang ikinocommit nila yung kanilang oras para sa gawain ng Panginoon. At syempre nung natapos ng aming practice, uwi na dahil gabi na. Hindi ko na rin nga napansin kung anong oras na ba yan pero siguro lagpas 10 PM na yan. Ito nga pala si Fifi, anak ng aming pastora. Isasabay na namin dalawa to ni ate kasi kapitbahay lang naman namin to. So hanggang dito na lang. Toink toink!